Forester, ayaw niyang umandar. So kahapon pa ako nag-iisip, di ko na nga na-vlog yun eh. So nag-iisip ako kung anong mga naging problema niya, kasi ginamit siya nila daddy. Tapos bigla na lang hindi daw umandar. Wala talaga, as in walang power. Papakita ko sa inyo mamaya. So dinadiagnose natin kung ano nang ginawa ko kahapon. Pero ngayon, bumalik ako dito. Chinek ko yung mga dapat i-check. So binalikan natin yung pinaka first na dapat mong i-check, na hindi natin binalikan kahapon. Ang ginawa ko lang kahapon, nag-isip lang ako ng nag-isip, nagbabasa ako na nababasa sa manual niya. Ginawa ko lahat ng dapat gawin, kaso yun lang pala yung problema. So samahan nyo ako sa kung ano yung nakita kong problema. So let's go. Kuhanin natin tong toolbox ko. And proceed na tayo sa Forester. Gawin natin, hiramin muna natin ito para ito muna yung gagamitin natin din pala. Ayan, nakakabit yung dalawang battery. Kasama yung dalawang battery. Nakakarga. Wala, di naman low bat. Walang kuryente. Walang kuryente. Matay. Ngayon, ang pinaka kung ano nang chinek ko hapon, itong mga fuse box to buo lahat. Na-check ko lahat buo. Tapos bigla siya nagpi-flicker yung sa loob pag nabubuhay bigla. So ang issue talaga niyan dito. Papalitan natin to ng terminal. So yun, nalinis na natin yung terminal. Try natin buhayin. Ito yung isa sa mga pinoproblema ng lalo sa mga babae. Biglang hindi nabubuhay yan. Buhay na. Kahapon mo pa ito pinoproblema. Ayan, may buhay na. Try natin. Baka hindi pa mag-start eh. Yun. Ito ba? Yun o. Yun lang. Kulang pa. Kailangan talagang palit na ano. Alam na eh. Hindi nag-aari yung namatay din. So ito, pinalitan natin ng bago. Try natin kung mabubuhay na talaga. Ito yung sinasabi mo, the moment of truth. Medyo nakakabahan. Try. Yes. Ang tagal pinag-isipan, halos 3 araw ako nag-iisip dito. Ayan, okay na. Ayan, lolokohin natin sila daddy, kunyari di pagawa, uwi ko na dun. Ayan na. Naisip ako, ay nako, ang tagal na dito, nakaharang. Ang tagal na hindi na paandar. Muntik na, buti hindi nababagay pa ako mapasok. Okay na ulit. Thank you. Driving na ulit tayo with by Forester. Yan o, grabe, kinalas ko pa yung ilalim. Kala computer box na yung sira. Nagtatawag na ako ng mga mechanic. Tapos yun pala, terminal lang. Yan ang sinasabing yan ang sinasabing pag hindi mo na-check ng maayos, hindi mo na troubleshooting ng maayos, mapapagastos ka talaga ng malaki. Kaya swerte natin kung makita agad natin yung mga ganon. Yan o, katulad yan, binaklas ko. Yan, bala ko pang baklasin tong driver seat para ma-check ko yung ilalim kung may nagalaw bang wiring ko. Kaso imposible eh. Ang kadalasan, di ba, sa engine lang tayo. Kadalasan sa fuse lang naman titingin yan. Yan nangyayari. Siyempre, nag-overthink na ako kung ano-ano na pumapasok sa isip ko. Yan. Kaya kailangan talaga mag-troubleshoot ka. Siguraduhin mo yung mga first steps. Kasi kadalasan dyan, nakakalimutan mo yung mga dapat mo munang unang isipin. Kaysa kalasin mo agad yan. Gawin mo muna yung mga basic. Basic muna, battery, terminal. Inisip ko, sabi ko, shit, baka may nabasa o baka may tumutulo dito. Dyan, baka may tumutulo dyan, di napapansin. Galing sa engine bay. So kailangan lagi tayong sa first step, laging first step ang i-check mo. First step, i-check mo yung battery sa terminals, yung
ground, baka kulang yung ground, ganun. Kailangan talaga bago mo ipagawa, bago ka magtawag ng mechanic, i-sure mo muna na hindi mo na kaya. Ako kasi sumuko na ako kahapon wala, stress ako. Sabi ko, paano to mabubuhay, nakaharang pa sa gate. Sabi ko, baka isa pang mangyari, magasgas pa yung kotse, diba? Yun ang kadalasan kasi na nangyayari, hindi natin chine-check. Kasi ang nangyari dito, ang nag-drive nito noon bago ma-stuck doon yung mga parents ko. So bigla na lang hindi daw nabuhay, wala daw ilaw, wala daw whatsoever. Ang nangyari, umuwi agad ako, napauwi ako nang wala sa oras. Inuwi ko to para lang maayos kasi walang gagamitin si mami. Syempre gusto ko magamit to. Ang sarap gamit naman nga talaga. Kaya para sa mga nanonood, lagi nyo i-check yung first steps pagka nawala ang ilaw sa dashboard, nawala lahat. Battery lang lagi. Battery ka pupunta o kaya sa wirings. Pag hindi mo na kaya ng isip mo, tumawag ka ng electrician na specialista talaga, yung legit. Basta, unang-una, pag hindi ka marunong, yung pinakita ko sa inyo, posibleng may problema sa terminal o may mga parang inaamag na yung terminal, may mga puti-puti na sa powder, may mga powder na, yun ang kadalasan nagiging kaya hindi umaandar. Yung iba naman kala battery na yung sira. Ngayon pupunta sa battery, syempre papalitan yung battery, hindi mo naman ibabalik yung battery na kinabit na, syempre natanggal na yung plastic nun. So mapapagastos ka agad ng malaki. Magkanong battery sa panahon ngayon, diba? So yun lang sa mga mangyayari yung ganito, yung mga biglang nagba-blackout, check nyo muna yung battery para wala na hindi mo na kayo mapapagastos ng bigla. Kasi ako sa totoo, tumawag na ako almost 3 ng mechanic na ang pinagtanungan ko. Magpapapunta ako bukas para lang magawa to, para mapaandar kasi ang laking abala nakaharang doon. Actually hindi naman siya minamadali, kaso ayoko nung nakaharang doon mamaya magasgasan lalo lumaki yung problema, nabasag pa yung bumper, ganun. Siyempre iniiwasan natin yung pangalawa pang problema. Kasi almost 3 days na ata to, or 3 days ba? Siyempre ayoko naman nung ganun. Kailangan magawa agad. Okay lang sana kung nasa safe siya na lugar, hindi yung dadaanan, diba? Yung ginawa ko, naghalugugad ako dito, baka may natanggal na socket. Wala naman. Lahat ginalaw ko. Pero yun, wala yun. Sa mga manonood, sana makatulong ako sa mga hindi pa masyadong marunong sa kotse. Kasi lalo ako, kahit pa paano meron akong kaya. Pero bakit hindi ko binalikan yung basic steps na dapat chine-check pag may nawawalang ilaw o nawawalan ng power ang buong kotse? So yun na. Maraming salamat ulit sa manonood at yun. At least tumatakbo na ulit to. Napapanaginipan ko lang kagabi na dinadrive ko to. Ayoko kasi nung kakaproblema yung sasakyan, na-stress yung utak ko. Pero ngayon, diba, sarap sa pakiramdam na nagawa mo. Nakatipid ka ng halos 1,000. Sa tingin ko, 5,000 mahina dito. Siyempre, kung ka ng electrician, home service, sabihin natin 2,000 yung service nila, yung pag home service nila, yung diagnose pa, ida-diagnose nila yun. Pagka-diagnose nun, hindi natin sure kung magkano ipipresyo nila. Mamaya kung ano lang ginawa, hindi natin masabi. Pero yung mga kinuha ko naman na electrician, talagang legit na electrician. Yun nga lang, talagang gagastos. Yun lang para sa akin. Pero hanggat kaya mong gawin mo na. Nandiyan naman yung kamay mo, pwede mong gawin yung mga dapat na. Marami naman pating nasa YouTube ngayon na nagtuturo sa'yo, may mga idea ka, bibigay sa'yo na idea, sige. Yun. Kaya sa mga manonood sa video na to, sana makatulong ako at sa matuwa kayo na may naiambag tayo dito. Yun lang. Happy living ulit sa mga tropa natin dyan. Maraming salamat sa bawat araw. Yan. At saka kita nyo naman, yan ang lugar namin, diba? Tahimik dito, konting traffic, pero masaya naman. Paano yan? Kita tayo mamaya pag park ko.
Doon na tayo sa parking magkita. So, yun. Good night. Yun. Bigla ang rescue dito. Sige mo, galing pa akong Maynila para lang rescuein to. Pero yung mga basic lang kasi talaga kailangan nating malaman kahit sinong tao. Ako naman, di naman ako katulad, sabi ko nga sa first vlog ko, hindi ako electrician, hindi ako marunong. Hindi ko sinasabi magaling ako sa electrical. Sinasabi ko lang na meron tayo kahit paano konting alam. Pero yung mga basic lang, sana magawa natin yun para makatipid tayo sa mga gastos. Katulad nun, magkano lang gastos ko? 150 lang sa terminal. Yan. Nakarating tayo sa computer box na hindi natin chinecheck ng maayos yung connection dun sa engine bay. So yan, magkakabit ulit tayo ng mga kinalas natin. Nakakatamad tuloy. Ito yung sa pinaka sabi ko nga, pag gumagawa ka, nakakatamad. Yung katulad yan, babalik mo yan. Parang nakakatamad nang ibalik. Ay nako. Sa mga sinasabi ko sa mga konting ayan. Katulad nitong bakal na to, nakakatamad ng bumalik. Madali namang gawin kaso nakakatamad nga. Kabit ko muna to. Tapos na tayo magligpit. Okay na. Magliligpit naman ako ng gamit ko. Ay. Hindi lang, nakakatamad lang. Hindi ko alam bakit pag nagagawa ng kotse, tinatamad na akong ibalik yung mga gusto kong, yung mga kailangang ibalik. Wala na ako. Parang okay na ako, masaya na agad ako. Parang kaya ako na lang siya na, tapos na tayo. Thank you guys.